anti-corruption, anti-red tape, peace and order, national security. Pero most of all, sisimulan ko na sa magkano ba talaga yung pondo ng congressman na yan at kongreso. Para malaman na nating lahat. Pag nalaman ko yan, dahil nandyan ako, papakita ko po sa inyong lahat yan. Bahala na kung magkagulo-gulo kami ron. Mamili na sila ng away na gusto nila. Sutukan, barilan, debate, okay lang sa akin yun. Handa na akong mamatay. We took the nomination. It was nominated kasi of Visayas Youth. So now, we're here to pursue our advocacies. Lalo yan, pinag-usapan natin kina Quadcom. Maraming sumusobra sa ginagawa niyan. And in Congress, doon natin sila masasaway at makukumpronta if God allows that we win our seat in Congress. So masasabi ba natin na Sir Greco na isa sa mga dahilan ng inyong pagtakbo sa party list para talaga dito sa Kamara ay haharapin nyo yung mga umaabusong mga congressman natin dyan? Itatama po natin, tatama natin yung mali, regardless of who they are. Yung iba kasi nasa pwesto ka eh. Kasi katayuan at paninindigan ng banateros, yung tama, purihin, pero yung mali, bigwasan or banatan, di ba? So yun ang mga exposés na kailangan gawin natin sa Kongreso dahil ang kapangyarihan mag-imbestiga does not bring with it the power to abuse authority, to abuse funds, sirain ang pangalan ng tao, diba? Or panghimasukan ng mga investigasyon na dapat naman nasa korte, or especially gamiting political ang kapangyarihan ng Kongreso. Ang kapangyarihan po ng Kongreso dapat po ginagamit para sa tao. Paano pabubutihin, pa-improvein ang kabuhayan ng tao, poproteksyonan ang seguridad ng bayan, titigil ang korupsyon at red tape para lumakas ang ekonomiya. Yan po diyan dapat ginagamit ang kapangyarihan ng Kongreso, hindi sa politika. Ito pong ating Quadcom, puro politika eh. Pag tiningnan mo, puro politiko ang issues ng kanilang mga investigasyon. Imbis na yung issues ng investigasyon ng korupsyon, intelligence pa sabi nila, bakit yung sarili nilang pondo hindi nila ilabas para yun ang malaman natin dahil ang dami-daming issues ng pang-abuso ng pera sa Kongreso na hindi natin alam kung totoo at mali. Ba't hindi nila ilabas? Tapos namimili sila ng mga politiko. So, that in itself, nakikita mo na sumusobra ang politika sa investigasyon nila. So, itatama po natin yan. Okay. Sir Greco, no? At eto si Sir ay nasubaybayan natin ito noong panahon pa ni Pangulong Duterte at nauna pa doon sa PACC. Talaga namang napakaganda nung kanyang mga ginawa doon sa kanyang ahensya na hinawakan. Anyway, Sir Greco, no? Dito sa Pilipinas, napakarami na po ng party list, no? At ang karamihan po dito ay mga wala namang silbi bagkus ay ginagawang gatasan itong ating gobyerno. So now, if ever given a chance na mabigyan po kayo ng pagkakataon na manalo bilang party list, ano po ang pagkakaiba ninyo doon sa ibang mga party list na naglipa na ngayon dito sa isinusulong nyo po na party list Visayas Youth? Una-una sa Visayas Youth, syempre ang itataas natin dito ay yung antas ng pamumuhay ng mga Bisaya. Yan, mahalaga po yun. Pangalawa, isusulong po natin dito yung pagpapalakas ng laban sa korupsyon, droga, krimen at terorismo. Palalakasin natin ang ekonomiya. We will create jobs. Governments must create jobs. Wala akong problema sa ayuda, yung kaliwat ka ng ayuda. Ang problema ko yung ayuda na panghabang buhay. Ayaw ko nun. Dahil ayuda, limos po yan eh. Paminsan-minsan lang dapat yan, so pagkailangan. Pero ang gusto ko sa gobyerno, yung gumagawa ng trabaho, nagpapalakas ang ekonomiya, nagpapasok ng mga hanap buhay, and you only do that by stopping, exposing corruption and red tape and changing systems para dumali ang pagpasok at paghahanap buhay sa bansa. Dahil kung gusto mo ng trabaho, kailangan mo ng negosyo. Kung gusto mo ng negosyo, kaya alisin mo ang korupsyon. So yan po ang pwede nyo asahan sa Visayas Youth. Now, when sa BG Party List, sa ating pinangungunahan. Ngayon, bantay at gabay din kasi yung BG na yan. It says a lot of things. Hindi lang Visayas Youth, bilis gobyerno din yan. So we will really be talking about anti-corruption, anti-red tape, peace and order, national security. Pero most of all, sisimulan ko na sa magkano ba talaga yung pondo ng congressman na yan at kongreso para malaman na nating lahat.
pag nalaman ko yan, dahil nandyan ako, papakita ko po sa inyo lahat yan. Yo. Ganito pala laki na sweldo ng mga congressman. Ito pala pumapasok na pondo dito sa opisinang to. Ang commission pala rito, ganito. O yan, saan nyo gustong dalhin to? Yan, ito mga paalis natin. Para everybody stays clean, it comes out clean, di ba? Tapos imbis na nilalagay, kasi alam mo, yan ang problema. Dahil kaya nga pinatanggal natin ang pork barrel noong 2013, di ba? Kasi nga, yung utak ng mga legislators at mga opisyal ng gobyerno, imbis na mapunta sa ano bang gagawin natin sa bansa, anong popondohan natin, anong proyekto natin, ang iniisip na lang, anong pondo ang papasok sa opisina ko dahil doon na makukunan ko ng komisyon. So, i-expose natin lahat yan. Yeah. Tapos sagutin natin lahat yan. And then, para magkaroon ng pagbabago. Bahala na kung magkagulo-gulo kami ron. Mamili na sila ng away na gusto nila. Sutukan, barilan, debate, okay lang sa akin yun. Handa na akong mamatay. Yeah. Pero ayoko na nagpapatuloy ng ganito ang ating kasi kawawa ang mga bata, kawawa ang ating bayan. Ulit-ulit ko na naisugal ang buhay ko. Ito na ako ngayon. At hindi pa ako titigil para gawin yan sa mahal natin bayan. So, kaya po ako ay, kung ganyan din ang damdamin ng ating mga kababayan, dito po sa pagkakataong ito, sa party list, kahit maliit lang, party list lang po ito, ay magkakaroon tayo ng pagkakataong isulong. And let's see what will happen. Pag nandun na tayo, malalaman na natin. Alam niyo mga Banateros, isa sa mga nagustuhan ko dito kay Sir Greco noon yung pinaglaban niya yung pag-alis ng pork barrel, yung DAP, di ba? Tinawag na DAP yun eh. Naalala ko yun. Isa yun sa talagang ipinaglaban ni Sir Greco. Kung sakasakali kayo pala rin ho ba, kayo ho ba ay hindi gagamit yan? Kasi alam naman natin sa Kamara, marami nagsasabi niyan di ba? Yung ayaw nila, hindi sila papasok sa ganyan. Pero nung naandun na, abay na-realize nila, malaki pala pagka sumipsip kay Tamba, malaki ang makukuhang proyekto. Kayo ho ba maasahan ng taong bayan na hindi po kayo magiging isang asong ulol din doon sa Kamara? Ako, alam mo, yan ang hindi ko kayang gawin, Banat. Dahil ako po, yung una, pastor ako. Pangalawa, anak ako ng pastor. Pangatlo, siga ang tatay ko. Pang-apat, Ayaw. Yun, nawala. yung reputasyon na na-build ko throughout the year. At hindi ko kaya yung kahihiyan na yon na salubungin. At yung natatakot po ako sa Diyos. Kaya hindi ko pong gagawin. Kaya nga gagawin ko unang-una ilalabas ko na kagad. Ito ang sweldo. Ito ang pondo. Ito raw ang komisyon. Ito yan. So alam na natin lahat. Come clean na tayo na bahala na silang tumanggi kung anong tanggi ang gusto nila at bahala na kung anong laban ang mangyari after that. Pero I'd rather lose my life than be humiliated na magnanakaw. Di bali na sabi, siga ako, sira ang ulo ko, mayabang yan si Greco, wag na sabihin na magnanakaw ako. Dahil yun, ayaw ko po talaga nun. Talagang ayaw ko mapahiya. Yan ang ayaw ko sa buhay ko, ayaw ko mapahiya. Delikado yan. Kasi alam naman natin, mga Banateros, na yung unang nagsiwalat ng mga kabulastugan dyan sa Congress, matatandaan ninyo, may mga bagman pang inilalabas. Itong si Congressman Arnie Tevez, yung mga bigayan dyan, nung una niyang in-expose yan, wala na siya, tinanggal siya kagad sa Congress. So talagang, good luck talaga. Coach Wally, meron kang dadagdag? Magandang gabi po. Nabasa ko lang dito yung galing pala sa magandang eskwelahan to si San Beda, syempre. BS Marketing San Beda. Anyway, maraming natutuwa doon sa mga narinig na binanggit nyo kanina patungkol dahil diretsuhin na natin. Hindi man lahat kontrolado ng mga tamba yung Kamara. Diba? At yung narinig nila sa'yo, napakaganda yun. Alam ko magugustuhan at sa comment section nga nagugustuhan, no? Pero kung sakali, kasi maraming nangangako ganyan pagka-eleksyon, mangangako, tapos pag nahalal, hindi naman nagagawa. Ikaw ba ay handang mag-resign kung sakali na hindi mo matupad yung mga binabanggit mo? Ngayon pa lang, pumirmahan na tayo sa harap ng publiko. Kapag itong mga sinabi ko hindi ko ginawa, mag-resign ako kagad. Ayun. Dahil hindi ko kakayanin na tatawagin ako na sinungaling, na
hindi ganyan, na magnanakaw, hindi ganyan. So, you know, ano lang ako anak lang ako ng pastor. Lumaki po ako, pastor na tatay ko. Nanay ko empleyado lang ng gobyerno. Nag-jeep lang kami noon, puputulan pa kami ng kuryente, lipat-lipat kami ng bahay. Pagkamat nakapag-aral ako ng magandang eskwelahan, pero iginapang lang po kami. And over the years, doon lang po kami umasenso. Lumaki yung ministeryo ng tatay ko, napopromote ang nanay ko, nakapagtrabaho kami. Doon lang po kami umasenso. So, ang puntos ko po dyan, hindi ko pinalaki na mag-angad sa pera, kayamanan, kapangyarihan. If ever, ang amin pong hinangad lang ako, ang hinangad ko lang noon, sabi ko, gusto ko rin maging siga, gaya ng tatay ko, dahil ang tatay ko siga. So, ibig sabihin yung karakter, ibig sabihin yung mapakita kung sino ka, tapang, at may pagtanggol mo, mga inaap. Kaya yun, naging ugali ko hindi yung pagpapayaman. So, ako kontento na po ako sa buhay ko. Simple lang ngayon, pinagpala ako ng Diyos, ginawa pa akong ganito after over 20 years of public service. Suddenly, I became one of the youngest cabinet members of the Philippines. Ako panangunan ng anti-corruption campaign. The respect that I got is more than enough than wealth. Ayoko na maging mayaman, tapos ang tawag naman sa'yo, basura at saka magnanakaw. So ang puntos ko, maliit na pwesto lang po yan, congressman lang yan, kaya hindi ka pa speaker. Pero I'm sure masisimulan natin ang pagbabago. Pagka mayroong nagsasalita, pag mayroong lumalaban, dahil pag tayo po nanalo, wala naman ako utang sa kanila Wala naman ako titingnan sa kanila. Ang nagpatakbo sa akin dito, taong bayan. Iba ang gusto kong takbuhin noon, pero itong nagpatakbo sa akin, mga taong bayan, dahil kailangan ng lalaban sa kongreso Diba? Dahil andun ang pang-abuso, andun, hawak nila ang pera, hawak nila ang kapangyarihan, naabuso nila lahat, minamanipula nila lahat, and nobody's talking about it. Diba? Lahat nakikisama sa kanila. Pero pag nakapasok tayo dyan, and at this point, after 2025, syempre, wala na, lame duck na si President Marcos. Syempre, yung mga politikong pulpul dyan, mag-iiba na rin ang political lining yan, diba? Kaluwat kanan na rin yung mga yan. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng pagkakataon na ituwid na. O sige, tapos sa kalokohan nyo o iayos naman natin ang ating bansa para naman yung mga tao ang makinabang sa kayamanan, kapangyarihan, maibalik natin ang kalayaan ng tao dito sa bansa natin, dumami ang trabaho dahil the only way mo talaga mapataas ang ekonomiya, paparami ang trabaho at negosyo, talagang labanan mo ang korupsyon, ang red tape, alisin mo dahil yan lang magpapadami ng negosyo sa isang bansa. Number 83 na Pilipinas na investment destination. Ibig sabihin, wala na talagang 82 other countries before the investors look at the Philippines. Dapat nasa 1, 2, 3, 4, 5. Nako, kung talaga lang nag-iisip yung mga yan, madali lang gawin yun You just have to do it. Wala nang pandemic ngayon. If, kayang-kaya yun ang gawin. But hindi mo ginagawa dahil nauuna ang politika. So, but then, through Congress, at least po dito natin may susulong yung batas. Bakit ba kailangan laging ang pera hawak ng speaker, hawak nila? Ilagay nyo sa mga departamento yan. Pag-usapan natin na maayos yan. Huwag yun ang pinag-uusapan nyo, yung pondo sa opisina ninyo. Ilagay nyo yan para hindi nanghihingi sa politiko ng pera ang mga tao, whether ayuda, whether na pang-ospital. Doon sa ahensya ilagay yan. Hindi sa politiko dapat nangangamuhan. Lalong-lalo na ka sa speaker, hindi dapat. Maganda kahit sino sir. Speaker. Transparency, no? At nagustuhan ko yung binanggit nyo na, kasi yung tapang pwedeng tapang-tapangan Pero yung tapang na may kasamang pirma, maganda yan kasi at saka tayo. Ito para sa kaalaman ng iba, ang dami pong kinasuhan ni PAC chairman nung panahon niya. Di ba? Ang dami niyong kinasuhan nung time na sa korupsyon. 200 mahigit. High ranking. Pero matanong ko, pati follow-up si question Secretary lang. Duque, para lang malaman ng lahat na nung panahon natin, wala tayong sinino kalaban kakampi. Pati si Secretary Duque, nakasuhan po namin yan. Yun. Yung study naman about PI tsaka kung sakaling kayo mahalal, PI tsaka mandatory drug test. Pati yung term extension. Ang atin po, Constitutional Convention. Ayoko ng People's Initiative dahil kulang yan. Tapos, umangit na sa kanilang mga ginagawa. Ibig sabihin na huli na yung kanilang fake na PI, di ba? Nanghihingi sila, nagbibigay sila ng ayuda, tapos sa pipirmahin nila. Iba pala ibig sabihin. So ayoko niyan. Pero we need to work and change our constitution para lumuwag ang hindi lang ekonomiya. Una, lumuwag ang ekonomiya. Pero pangalawa,
yung mga sobra-sobra kapangyarihan ng gobyerno, ng presidente, ng kongreso na nakikita natin na abuso ngayon, maalis natin at maibalik natin sa tao. Okay, like ko sinasabi, bakit ang ekonomiya hawak ng gobyerno? Lahat ng negosyo rito kailangan dadaan sa gobyerno, dadaan sa politiko, kaya may monopoly eh. Bakit hindi malaya? Sa Singapore, hindi naman ganun eh. You don't talk to a government official if you want to do business. In Hong Kong, it's not that way. In Netherlands, in Switzerland, in China, well, China kasi pala, communist country, pero niluwagan na rin nila. You don't talk to government officials who want to do business, you talk to businessmen. Dito sa Pilipinas, you talk to government officials and politicians because lahat ng negosyo hawak nila. Dahil sa konstitusyon po yun, aalisin natin yung mga kapangyarihan na yun. Dahil yung kapangyarihan na yun, dapat nasa tao. Resources, lupa, ibibalik ko natin sa tao yan. Aalisin ko ang amilyar. Tapos yung mga public lands, ibibigay po natin sa mga Pilipino yan. Dahil ang lupa sa tao naman talaga yan eh. Hindi naman sa gobyerno yan. Dahil paano naging sa gobyerno ng lupa, wala pang gobyerno may lupa na. So, Constitutional Convention po ang aking isusulong. Yan naman po isusulong ko noong una pa. Hindi po papasok dyan yung mga term extension nila dahil taong bayan po ang sasali sa Constitutional Convention, hindi po mga legislators. Secondly po, yung sa mandatory drug test, yung mga hahawak ng public office, dapat mandatory yun. Yun. Pero yung hindi, kasi may kalayaan tayo, hindi ba? So, pwede natin ganang, pero kung hawak ka ng public office, magpa-drug test ka. Dahil public office is a public trust. And you have to be accountable to people at all times, sabi po na sa Ligang Batas. Yun, maganda yun. Jay Guevara, baka may additional ka. Yun, ano ko lang dito kay Sir Greco. Paano kaya, Sir, kung gawin din sa inyo yung ginawa kay Marcoleta na tinanggal sa mga komite? Ano pong gagawin nyo doon kung sakaling gawin mo sa inyo yun? Kalayaan po nila yun eh. Kapangyarihan po nila yun. Wala po ako magagawa kung gagawin na. In fact, inaasahan ko na po ang gagawin nila yun. Pero hanggang doon lang po yun. Tatanggalin lang ako ng komite. Kasi tanggalin nyo. Diba? Bakit? Magkano ba yung komite na yan? Eh kayo, magkano ba ang komite nyo dyan? Ba't kayo naandyan? Yung pinagagawa nyo sa Quadcom, magkano ba yan? Yun. Diba? Bakit kayo dati palakpakan kayo ng palakpakan. Sabi ni Senator Bong sa drug war eh. Ngayon, puro kayo kalaban ng, halos lahat kayo kalaban ng drug war. Diba? Magkano ba yan? Diba? Number 2. Si Garma. Inamin na niya na nung sa kwento niya, may reward money daw. So tumatanggap siya. O ngayon, ba't ka ganyan? Magkano yan? Meron ba yan? Magkano yan? So, sa madaling salita, Sir Greco, parang talagang pera-pera na lang ang labanan ngayon? Yan po yung sinasabi kong pang-aabuso na kailangan po nating tutukan. Dahil inaabusin nila yung hawak nilang pera, naabusin nila yung hawak nilang kapangyarihan. Ang tanong ko, bakit pa nasa speaker? Nasa kongreso dapat yan. Diba nasa speaker nga ba? Diba tingnan natin, hindi ko masagot dahil pare-pareho tayong wala dyan diba? Pero pag nandiyan tayo, makikita po natin. Pero yun po mga tanong ko, paano ko paniniwalaan si Kerwin Espinosa? Drug lord yun sinungaling talaga yun takutin mo lang na papatayin mo yun, magkakanta na yun. Pag sasayaw nga kakanta yun, pag sinabi mo kumanta sumayaw ko, kundi papatayin kita Diba? Itong si Garma, inamin na niya na may reward money daw noon sa kwento niya. O ibig sabihin, nagpatanggap ka, umahanap ang reward, yan ngayon. Sino magsasabi na wala kang reward? Diba? Tama. Dahil hindi umiiyak ka, totoo na. Daming artista umiiyak, di man totoo. Tama. Dapat na rin, umiiyak Si Mabilog, umiiyak. Si Kerwin, umiiyak. Ito, umiiyak. Hindi ba, meron din parang nasukol siya na yung isang opisyalis sa pagkorba, yung pinapatay daw. At ito yung sinasabing mastermind. So, hindi natin na alam kung saan pupunta yan. Sir Greco, ang tanong ko po isa, pang-ilan po ba kayo na kayo po ba ang first nominee, second nominee? Opo, ako ang first nominee ng BG Party List. When this was offered to me, I was nominated as first nominee. Kaya ako po natanong, sir. Pasalamat din ako. Kaya ako po natanong kasi napakarami po mga party list ngayon na gumagamit ng mga sikat na muka para ikandidato yung party list pero hindi naman pala sila yung mga first nominee. Yung iba, mga third, fourth seat pa o fourth nominee pa sa kanilang mga party list. So, pambubudol kasi ang tingin ng taong bayan pagdating dyan Isang halimbawa natin yung one-rider party list na ginamit nila si Colonel Busita tapos hindi naman pala siya ang first nominee.
Ganun ba? Hindi ko alam yun Basta ako, pero hindi yan ang sitwasyon natin ngayon. ako, ito talaga masasabi ko. Noong 2016 talagang nilapitan ko to si Sir Greco. Talagang sinabi ko sa kanya, kami, grupo namin, ikakampanya namin siya. Ako ngayon, ito talagang diretsuhan. Sa party list, ito talaga ikakampanya ko. Kasi kilala ko ito si Sir Greco. Talaga ang kanyang integridad at paninindigan pagdating sa paglaban sa korupsyon ay matindi. Talagang malupit po ito si Sir Greco. Ako na magsasabi sa inyo, marami ho itong kwento na hindi niya na maaaring maikwento dito kasi ongoing yung mga cases, pero napakarami nitong kinasuhan kahit yung mga quote-unquote nagpapanggap na malapit kay Pangulong Duterte nung panahon niya. Kasi noon siyang inatasan at pinagkatiwalaan ni Pangulong Duterte. Sige, pag may corrupt, talagang demanda mo. Siya ang pinagkatiwalaan. Yan ang laging bakit inabolish? Yun lang. Pero gusto ko yung narinig ko kay Sir, Gusto ko yung mga narinig ko, kaya kung susuportahan natin, papirmahin na natin. Pag hindi natupad, pwede natin. Ako, sigurado ako. Pag hindi natupad dyan, ako mismo magre-resign sa Banateros. Ganyan ang tiwala ko dyan sa Sir Greco na. Hindi, wala akong biro ito. Kasi nakasama ko namin yan. As in, sa lahat ng laban ni Pangulong Duterte, grabe ho ito lumaban. At si Pangulong Duterte talagang antiwala kay Sir Greco. Kakaiba. Pag si Sir Greco ang nagbigay ng papel, yari ka. Tama mali, di ba, Sir? Kabahan na kayo. Pag siya nagbigay ng papel kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte, kumbinsido ito na walang hocus-pocus dito, walang palakasan kay Sir Greco, walang ganun kay Sir Greco Pero alam mo, Banat, ang isang gusto ko sa mga legitimate at mga solid na mga Duterte, yung Duterte supporters, tsaka mga nasa gabinete ni PRD, humble. Kasi hindi naman sinasabi ni Sir, yung mga yan, sa ilang namin narinig. Kanina din, lagi niyang sinasabi na party list lang, pastor lang, government official lang. Napansin ko na very humble si Kong Greco. Gusto ko pong ipaintindi kasi sa taong bayan na ang Kamara, yung mga congressman, napakalaki po ng napakalaki po ng kanilang ginagampanan sa gobyerno natin. Considering na sila po yung may power of the purse. Paintindi po, Sir Greco, sa taong bayan, yung importance po, kasi baka mamaya, niloloko-loko lang nila yung pagboto ng congressman sa mga distrito nila Kasi akala nila, 3 years lang yan, congressman lang yan. Paintindi sa taong bayan, Sir. Ang isang representante ng distrito or congress, tawag po dyan yung mababang bahay or mababang kapulungan dahil mataas sa kapulungan yung Senado, pero yun po ang Kongreso, yan po ang gumagawa ng Appropriations Act, mga batas at polisiya ng isang bansa. Yung Appropriations Act po, dun po china-channel ang lahat ng gastusin at proyekto at programa ng gobyerno na kailangan ng isang bansa, from national security to individual needs ng distrito at ng tao. Yung kanilang mga batas na ginagawa will spell the future of our nation. Ibig sabihin, pag palpak na batas, palpak na bansa. Pag maayos na batas, maayos sa ekonomiya, maayos ang buhay, giginawa ang buhay. So, ganyan po kahalaga ang pwestong yan. At ang pwestong yan po, dapat na mainihahalal nyo po dyan, yung mga tao na maglalagay ng mga batas at programa na kinakailangan ng tao. Like ngayon, ano kailangan ng tao? Trabaho, mababang presyo ng bilihin, security or seguridad, peace and order. Yan po ang kailangan ng tao, palakasin ng ekonomiya, yung mga batas na kailangan ng tao. So pag pumili ho kayo ng mga kandidato, isa pa, yung mga kandidatong hindi corrupt at hindi makikisa sa mga sistemang corrupt, dahil corruption po nagpapahirap sa bansa. Dahil yung pera na dapat at kayamanan o pag-asenso na dapat dumarating sa bansa o sa atin, pag may korupsyon, nawawala po lahat yun. So, pag bumoto kayo ng kongresista, piliin nyo yung hindi corrupt. Pangalawa, yung marunong sa pamamahala, may takot sa Diyos, may konsensya, maganda mga sinasabi at maganda mga pinatunayan. Tapos abangan po ninyo. Specific tayo. Kunyari, ngayon, ang uso ngayon, bigayan ng ayuda Kailangan ng tao yan. Ang advice ko po, kunin ninyo.
Pero pag kinuha nyo kay congressman nyo yan, alamin nyo din at isipin nyo din, dapat alam nyo na hindi kanila yan. Yan po ay pera ng taong bayan, pera nyo po yan. So okay yan, kunin nyo yun. Pangalawa, wala ho kayong utang na loob sa kanila. Dahil yan, trabaho ho nila talaga, kaya nyo sila inilagay dyan para magbigay ng mga programa na para sa inyo. At yung kapangyarihan na nagkakaroon sila ng posisyon na kapagbigay sa inyo ay galing din sa inyo, so sila ang may utang sa inyo. Pangatlo po, ang isipin ninyo, sige lang, Congressman, alam nyo, maraming salamat sa ayuda. Pero pwede ba sa susunod, trabaho naman? Trabaho naman na ibigay nyo sa amin para umasenso kami. Bakit po hinihingi ko yung trabaho? Dahil yung trabaho ko, gobyerno lang ang may kayang gumawa niyan. Dahil pag gusto mo ng trabaho, ang kailangan gawin ng gobyerno, alisin, itigil ang korupsyon at red tape. Alisin ang red tape. Pag inalis mo ang korupsyon, inalis mo red tape, papasok ko ang mga bilyong-bilyong dolyar ng negosyo all over the world. Pati yung mga local industries dito, mamumuhunan ulit yan. Pagka nagkaroon ng maraming negosyo, maraming trabaho. So aasenso ang Pilipino. Kaya trabaho po ang hingin nyo. Dahil para maibigay nila yan, aalisin nila ang korupsyon, sisiruhin nila ang red tape. Yan po ang kailangan natin. Pang-apat, pag binigay yan kayo ng pera, tandaan nyo, babawiin yan. So isipin nyo, saan ang galing, saan babawiin yan? So bigyan kayo ng 5,000. Magkano kinuha mo? 1 bilyon, 2 bilyon, 10 bilyon, binigyan mo ako ng 5,000. Ay, ayoko niyan. Pero kukunin ko ngayon yan. Dahil kailangan ko ng pera, tsaka pera naman taong bayan yan. Pangalawa, magagalit ka pa. Pero yung boto, isipan nyo po yun. Ang boto nyo po, yung mga sinabi ko kanina, may takot sa Diyos, gumagawa na tama, ayaw sa korupsyon, at mayroong mga pinatunayan. Yun po. Sir, Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Rolly Noco, yan ang gusto namin na magiging congressman palaban, sana manalo po kayo. Pahayag naman ni Emer Guaybao, mabuhay ka Sir Greco, continue your advocacy against corruption and scalawag in the government. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Jack Ignacio, tama ka po DM Sir Greco, hope you are true with your plans, di tulad ng iba dyan na mga manggagamit lang. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.